ng pagbibitaw at opisyal na pagre-resign bilang DepEd Secretary ng ating Vice President. Isang panguhudas yan, isang pagtatraidor sa binigay na pagtitiwala sa kanya. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Nagulat ba kayo? Expected nyo ba yung nangyari ng pagbibitaw at opisyal na pagre-resign bilang DepEd Secretary ng ating Vice President na walang iba kung hindi si Sara Duterte? Alam niyo mga kaibigan, ang opinion ko po dyan ay ganito lamang. Simple lamang, dapat lang ang ginawa niya. Why? Dahil matagal na siya na dapat umalis bilang DepEd Secretary because matagal na dapat nag-resign si VP Sara Duterte sapagkat wala naman siyang alam tungkol sa sektor ng edukasyon. Ang dapat na ginawang kalihim ay isang taong may matibay na pundasyon sa sektor ng edukasyon mula sa akademya, isang eskolatiko at may pagmamahal sa mga institusyon. Patunay na hindi siya magaling na kalihim ay ang incompetence o ang kawalan ng kagalingan, kahusayan at katalinuhan ng mga estudyante sa ating bansa. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nag-rank na pinakamababa sa ginawang survey ng isang international agency. Nangangahulugan lamang sa kanyang termino bilang kalihim ng Department of Education and Culture and Sport ay hindi niya na-address o natugunan ang problemang ito sa institusyon ng akademya. Kitang-kita naman natin sa reaksyon ng mga tao sa social media site, marami ang nagalit, tumuligsa at bumatikos kay Sara Duterte sa ginawa niya at marami din naman natuwa, marami ang nagbunyi. Isa lang ang ibig sabihin niyan, wala ng unity team, buwag na, sira na, hiwalay na, at mas mabuting at habang maaga ay alam na natin ang tunay na kulay ng mga Duterte. Sila ang mga tunay na sumira at patuloy na sumisira sa ating pamahalaan sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Alam natin ngayon kung sino ang tunay na may nakalaban. Lumutang na sila at dapat paghandaan natin ang kanilang mga susunod na hakbang. Tuta ng China ang mga Duterte, kaya i-expect na natin na pupunduhan sila ng mga Chino sa susunod na eleksyon at sigurado lalaban next presidential election si Sara Duterte. Kaya maglalagay sila ng mga tao sa municipal, provincial at senatorial election at House of Representative. Marami silang hihikayatin na sumapi sa kanilang partido para pagdating sa presidential election ay madaming sumuporta kay Sara. Yan ang kailangan natin paghandaan, mga kababayan. Ang hudas nasa tabi-tabi lamang. Alam niyo mga kaibigan, nanghihinayang ako sa ginawa ni na Pangulong BBM at ni BP Sara. Yung binuo nilang unit team. Na kung saan itong binuo nilang unit team para sa pagkakaisa, oposisyon ka man, kalaban ka man, binuo ito para sa ating bansa. Na lahat ng magkakalabang politika ay magkaisa. Pero anong ginawa mismo ni BP Sara? 10 ng kanyang pamilya, mula sa kanyang ama na dating Pangulo ng Bansa, pumutak ng kung ano-anong pinagpuputak. May narinig ba tayo na pasaring kay Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos? Ni isa wala. Di ho ba? Tinatawanan lang ni Pangulong Marcos ang mga batikos na inabot niya sa dating Pangulo na ama ng kasalukuyan Vice President. Yung mga putak na binagbibigay, kung ano ng mga salita na ginawa ni Baste, ni Paulo Duterte, nanahimik si Sara. Now,
ang sinasabing unit team? Yan ba ang gustong mangyari ni Sara, yung unit team? Kaya, doon sa pagre-resign ni Sara, sa akin, dapat lang na mag-resign siya. Kasi, alam nyo guys, kung hindi gagawin ni Sara itong pagbibitaw niya bilang DepEd Secretary, unang-una, naiipit siya sa dalawang bato na nag-uumpugan. Sa partido ng Pangulo at sa mga supporter ng Pangulong Marcos at sa grupo ng kanyang ama, sa grupo ng kanyang kapatid at sa mga supporter nung kabila. Nananahimik si Sara kung ano ng mga binabato. Now, karapat-dapat lamang ang ginawa ni Sara ng pag-alis niya sa DepEd at pag-alis niya bilang miyembro ng kabinete. O ang nakakahiya pa rito, pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na maging caretaker ng Malacanang. Anong ginawa niya? Panghuhudas. May panawagan rally na ang panawagan sa rally na ginawa ng grupo ni Kibuloy, resign BBM, lumutang siya, nandoon siya sa mga grupo na yon. Isang panghuhudas yan, isang pagtatraidor sa binigay na pagtitiwala sa kanya. Tapos tinatanong siya ng mga media kanina sa press conference kung anong reaction niya, bakit siya nag-resign bilang DepEd Secretary, bakit siya nag-resign bilang NCAC Chairman. As usual, dati pa rin ang sagot niya, no comment, no comment. Ngayon mga kaibigan, naniniwala ako sa pagbibitaw na Sara, may agenda ito na malalim. At asahan na natin yung mga gagawin nilang pagkilos, pagrally, kung saan-saan prayer rallying, aktibong gagawin nila, kung saan man sila mag-prayer rallying, sinasabi nila. Hindi na po ako magugulat kung ipangalandakan ni BP Sara na bumaba na rin sa pwesto si Pangulong Marcos. Nakakatiyak po ako, yan ang gagawin ng grupo nila. At dyan, lulutang na si BP Sara. Nakakahiya. Tingnan nyo ngayon mga kabataan na estudyante, ang baba ng ranking ng mga kabataan Pilipino ngayon sa edukasyon. Nakailang taon nang bilang DepEd Secretary. 2022 ang eleksyon, 2003, 23, isang taon na, 2024 na, nakadalawang taon na siya dyan bilang DepEd Secretary. Or kulang-kulang 3 taon na. Diba? Now, yan ba ang gusto natin na maging susunod na Pangulo? Na wala na ang amor ko kay BP Sara nung mulang nakita ko. Kung naaalala ninyo guys, mga kaibigan, itong na-interview ko doon sa warehouse ng DepEd warehouse, dyan sa Taguig. Kung naaalala niyo yung vlog ko, pinarating ko yan kay BP Sara. Hindi niya inaksyonan yan. Yan ang abangan natin, yung itatapik kong dyan.